Magandang araw sa lahat ng mga taga-subaybay, sa mga subscribers, sa mga nanonood ng ating video. Ah, mga kapatid, susubukan nating magsalita ng Tagalog upang maintindihan natin sa lahat ng mga taga-nood, sa lahat ng mga taga-subaybay, dahil may nag-request sa akin na bakit Bisaya daw ang aking lingwahe o sinasabi. Pwede naman tayo magsalita ng Tagalog, hindi lang diretso, kasi ang nasanayan nating lingwahe ay Bisaya. Pero ngayon susubukan natin sa ating makakaya ang ating ituturo sa inyo kung ano ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon mga kapatid ay tungkol sa kung ano ang wika ng Biblia originally o sa unang panahon. Kung sa original na manuscript o sa scroll, anong klaseng lingwahe ito ang Biblia. Mga kapatid, alam naman natin na ang Biblia ngayon ay nakasali na ito sa maraming lingwahe. Depende sa bansa na nandiyan ang Biblia, upang maintindihan ang mga aral na nasa Biblia. Katulad ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay napakamaraming lingwahe, napakamaraming wika. Pero sa tulong ng mga matalinong tao na nag-translate o nagsalin sa original na wika, hanggang ngayon ay nagiging wika na kaya nating intindihin, katulad ng Pilipino o wikang Pilipino, Tagalog. Mayroong Biblia na Tagalog, mayroon ding Biblia na Cebuano o Bisaya, na namin na mga Bisaya ay direkta namin maintindihan ang Biblia upang maturo, madirekta din namin ituturo sa mga tagapakinig. Pero ngayon ang ating lang isasabi kung anong lingwahe, original lingwahe ng mga aklat na nasa Biblia. Alam naman natin mga kapatid na ang Biblia ay nahati ito sa dalawang parte. Unang parte, yung tinatawag na Old Testament sa English, at sinalin ito sa Tagalog o Filipino na wika. Tinatawag itong lumang tipan, at sinalin naman ito sa wikang Bisaya o Cebuano. Ang tawag namin sa amin ay daang tugon. At ang pangalawang parte naman sa Biblia ay yung tinatawag na New Testament. New Testament sa English, New Testament sa wikang Pilipino o Tagalog, bagong tipan. At sa Cebuano naman o sa mga Bisaya, bagong tugon. Ito ang dalawang parte, Old Testament and New Testament. Sa Bisaya, daang tugon ug ang bagong tugon. Ang Old Testament o lumang tipan o daang tugon ay ang lingwahe ito sa original ay Hebreo o wikang Hebreo. Ang mga sulat o mga litra na nasa original na pagkasulat, yung Old Testament, from Genesis to Malakay o from Genesis to Malakyas. Ito ay nakasulat sa lingwahe na Hebreo. At ang pangalawang parte na ang
New Testament, Bagong Tipan or Bagong Tugon, nakasulat ito originally sa wikang Grigo. Wikang Grigo ito nakasulat. At mayroon ding mga pag-aaral na may mga sulat din ito ng wikang Aramaic. Dahil ang ating Panginoong Hesus ay ang kaniyang lingwahe ay Aramaic. So mayroon ding mga pag-aaral na ito ay mayroon ding mga sulat na ito ang New Testament o Bagong Tugon ng wikang Aramaiko. Hindi lang Griego kundi mayroon ding mga Aramaiko. Ito ang salitang Hebreo o mga letrang Hebreo. Ito ang salitang o litrang Griego. At ito rin ang salitang Aramaiko o Aramaic. Mayroon pa rin mga salitang Aramaic na nasa Biblia hanggang ngayon ay hindi nawala. Katulad ng mababasa natin sa Mark 5:41 o Marcos 5:41 na sinasabi diyan na Talita Kumi. Ang ibig sabihin sa English ay Maiden Arise o sa Bisaya Inday bango na. At sa Mark 15:34 ang salitang Aramaic katulad ng Eloi Eloi lama sabachthani, sa pagikan sa Eloi Eloi lama sabachthani, gitranslate sa English nga my God, why you have forsaken me. Sa Bisaya gitranslate ko sa Bisaya o gihubad sa Bisaya, Diyos ko nganong gibiyaan mo ako. Mo na gikan sa Eloi Eloi, mao to ang pinulungan nga Aramaic. Mo na nga dili gito masabtan sa ato nga pinulungan. Mo na nga gihubad sa mga utukan diha sa pinulungan ug ila kini translate sa atong kaugalingon nga pinulungan aron masabtan sa yano nato nga pamunahuna. Og sa 1 Corinthians 16:22 Maranatha. Kanang Maranatha dili na siya Bisaya nga yan ordinaryo nga Bisaya kundi usa kana ka Aramaic nga lengguwahe, usa ka Aramaic nga pinulungan nga nagpasabot nga balik na Ginoo ko. Kan sa Maranatha nga Aramaic nga pinulungan gitranslate nga to sa English nga our Lord comes. Sa Bisaya balik na among Ginoo. Busa mga igsoon ato nang nahibaw-an karon nga sa atong Biblia karon importante nga gikan sa karaan nga pagkasulat, sa original nga pagkasulat, nagpasalamat po ta sa mga tao nga nag-translate niini, naghubad niini nga sa ato nga panahon karon iyano na natong mabasa ang pulong sa Ginoo, ang mga pagtulunan o ang mga tudlo sa unang panahon nga hangtod karon ato gyapon nga magamit tungod kay gihubad kini, gitagaan silang kaalam sa Dios aron sa padayag sa yano sa ato nga pinulungan. Kay kung ato nga makita nga kung wala pa di siguro ni nga gi-translate, gihubad sa atong kaugalingon nga pinulungan, maglisod gyud ta pagsabot. Sample lang sa English, sa mga American, sa ilahang mga English, dili man gyud ta kaingon nga yano na to masabtan ang pinulungan ng English. So kailangan talaga na isalin. Nagpasalamat tayo na may mga taong matalino sa pagsalin ng salita natin tulad wikang Pilipino, Bisaya, Tagalog
at iba pang mga wika dito sa Pilipinas na mayroon na itong sariling wika o sariling Biblia na nakasalin sa sariling wika. So, salamat sa mga taong ito, at ang ating share lang ngayon na hindi talaga mayroon talagang original na pagkasulat ang Biblia noon, sa Old Testament at sa New Testament. At sa ngayon, mayroon na itong iba-ibang lingwahe, mayroon na iba itong pagsasalin. Depende sa bansa na nandiyan ang Biblia, o sa mga tao, nakadepende rin ito sa kanilang mga lingwahe. Dito lang dito lang tayo. Salamat sa panonood, salamat sa pakikinig. Huwag niyo kalimutan na mag-subscribe. Don't forget to subscribe my YouTube channel to help us to improve our mini channel. And I hope God bless sa tanan. God bless to all. Maraming salamat sa lahat. Ang Diyos magapanalangin, maghatagan nato daghan pang mga panalangin. Adios.